Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa buong video ay tayo muna po ay magbasa ng mga hinaing, mga komento at mga opinyon ng ating mga mamamayan at ng mga netizen. Finish ka na kung Zaldico, lubog ang Bicol mo. Saan napunta ang budget para sa lugar mo? Mga taga Bicol, huwag kayong manahimik. Aksyonan nyo ang iboto nyo kung Zaldico rap. Saan na kaya ang pera? Kung sakaling naniniyakaw ng mga politiko, di bawiin lahat at i-firing squad silang lahat. Kapag ito ang resulta kapag pinili natin mga durugista ng mga politiko. Nasa bulsa na ng mga kurakot ang budget. Mga walang awa ang administrasyon ngayon. Kong Rodante Marcoleta, sir, dapat imbestigahan po ninyo, sir. Thank you. Hi, buhay dito sa Pilipinas. Sana maawa naman kayong nasa pwesto kung ano ang ibuti at ikaganda ng bansang ito. Hindi na lang puro pamumulitika at pag-aaway-away. Habang umaangat ang maranyang pamumuhay ng mga gahamang politiko ng bayan, lumulubog naman ang mamamayan sa baha at kahirapan. Mayaman ang Pilipinas dahil sa mga kurakot, mahirap ang bansa. Kawawang manggagawa tax na napakataas na pupunta lang sa mga ganid. Ano ngayon mga members ng Committee of Appropriations? Wala bang investigation dyan sa pondo na nilaan sa flood control? Ask COA para totoo ang layunin ninyo sa investigasyon ninyo, wag lang puro sa OVP. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Ako pumunta ron eh. Alam mo bang ako yung nakapunta ron? Isang linggo bago dumating yan. Bago bumagyo. Oo, ang ganda naman ng panahon. Nakarating ako ng Sipokot. Oo. Pagkatapos sa Naga. Nakalain mo yung pinuntahan ko, yun ang din ang pinuntahan ng baha. Ayun nga. Sana naman, wag na muna kayo umalis ko. Baka. Pero yan mo nakikita nating video. Yan ho ay sa Talisay. Tama ba? Yan ba yung sa Talisay? Kasi meron ho, ha? Meron ba Tama, Talisay? Talisay, Batangas po ito, Batangas. Batangas yan, hindi Bicol yan. Iisa-isahin natin. Meron din Talisay kasi sa Negros eh. Makikita niyo po kung yung mga sasakyan tinatangay. Oo, at matapos ang baha, nako, mga putol na kahoy naman ang nakita nila dyan sa bahagi ng Batangas kay lalaki. Ayan ho, tinangay na yung mga gabundok na mga basura. Ang nakakatakot yung nakita mo ba yung rumaragas ang tubig na Oo, yun? napakalakas po kong eh. Yan ho ay sa Batangas at malaking bahagi ho ng Batangas ang binaha. Ha? Meron ngang nakita ko. Dito ho sa Quezon City, sa Araneta Center, tinangay naman at natumba ng malakas na ihip ng hangin ang dalawang katao. Ayun. Oh, tao po yan ha. Sa isang mall po yan sa Araneta Center. Huwebes po nangyari yan, gabi. Huwebes ng gabi. Sa lakas ng hangin, paglabas, tinangay sila, dalawa eh. At siyempre, madulas yung, nakapayong po kasing isa. Nadulas na, tinangay na po ng hangin. Oo, grabe sa lakas oh. Sa Calatagan, Batangas, natrap naman po ang ilang residente sa kanilang tinitirhan sa Silverio Farm, Luksuhin, Calatagan. Dahil sa pagtaas ng baha, dulot po pa rin ng bagyong Christine nitong Huwebes Huwebes po yan. Sa video po makikitang humihingi ng tulong itong si Jade Rivera para matapos silang matrap sa kanilang tahanan kasama po ang ilang kamag-anak at meron pang mga sanggol hanggang leg. Natrap ang ibig sabihin, Nelson, ay nando na yung tubig sa baba, hindi na sila makaalis sa bahay? Opo. Hanggang leg daw po yung tubig. Ganong kabilis? Ibig sabihin, natutulog ba sila pagkagising? Ganon na o... Mukhang hapon po ito hanggang paggabi ko. Kasama po ang ilang kamag-anak
At ayon sa isang concerned citizen, alas 2 pa ng hapon, nag-aantay na ng rescue ang nasabing pamilya. Ibig sabihin mula umaga hanggang hapon. Meron pa nga sa Camarines. Nag-aantay sila pero hindi sila nakatawag siguro ng rescue. So paano malalaman nung nagre-rescue na sila'y napasasaklolo? Hindi na sila kung mapuntahan. Maraming ganyang sitwasyon na naiiwan sa bahay, nasa bubong, yung iba ay kung saan-saan. Sa dami ho ng ire-rescue at sa mapanganib din po kasi habang malakas pa ang ulan at mataas pa ang baha eh. Dito naman po sa Agno, Pangasinan, meron hong ilang kalsada sa Agno ang hanggang ngayon, Friday, kung makikita nyo, hindi pa rin madaanan, mataas pa rin po ang baha. Malapit na rin daw pong umapaw ang Balingkaging River dahil sa high tide at malakas na buhos ng ulan. Agno, Pangasinan po yan, Kong. Ang lawak naman pala ng Sobra. pinsala na ginawa nitong bagyong ito, ha? Oho. So Bicol Region, umabot ng La Union, Pangasinan? Pangasinan. Hanggang La Union po yan, Ilocos. di bali Bicol Region tsaka Northern Philippines. Oo, northern po. Meron pang outmost northern yung sa Cordillera, Kong. Sa Laurel, Batangas, balikan ho natin, Bugaan West, wala namang nagawa kundi umiyak. Umiiyak po ang isang netizen. Dahil sasakyan po niya yan, nakapark eh. Inaanod po ng baha. Ayun, kanilang sasakyan yan. Mukhang mahirap po talagang sitwasyon yan. Dito naman po tayo sa Binyan, Laguna. Kasi naaawa ko dyan sa umiiyak eh. Umapaw naman ang Binyan River sa Binyan, Laguna dahil pa rin sa walang tigil na malakas na ulan at nagdulot ho ng mga pagbaha sa maraming lugar. At hindi lang ho ito, maraming ilog ho ang umapaw. Isa lang po iyang sa Binyan River. Sa Lian, Batangas, naging mistulang ilog naman ang Sitio Manggahan sa Prensa Highway. Ayan, hindi mo nakita kung nasa na yung malalaman mo. Hindi lang ilog yan eh. Oo, naging dagat. Dagat na yung nakikita ko eh. Kung wala lang pong poste na kuryente, hindi mo akalaing may kalsada dyan eh. Yan po ay nangyari Huwebes ng umaga. Sa Katiklan Port, ito naman ay malakas na hangin. Katiklan, ang layo na nito. Nabagsakan naman ang mga motor na nakaparada sa Katiklan Jetty Port. Yung papuntang Boracay. Malakas namang hangin. Kung hindi malakas ang ulan, Hangin naman doon sa walang malakas na ulan na Kong. Imus, Cavite naman tayo, Kong. Hindi rin humadaanan ng ilang kalsada sa barangay Toklong, Imus, Cavite, dahil lumubog ho ito sa baha. Ilan lang ho yan, sa Cavite, ang dami diyang lumubog din sa baha. Sa Riyaya, Quezon, Kong, rumagasa rin ng tubig mula sa Banahaw, papunta sa mga ilog at Tumbaga 1, Barangay Kanda, Spillway, sa Riyaya. Kakatakot hong daluyong ng ng tubig, Hindi saan ang galing yung tubig, Nelson? Sa bundok po, Kong. Yung mga naipon sa bundok, rumagasa pa baba, naipon. Wala na ho kasing pumipigil eh. Eto, Kong, balikan natin sa Camarines Sur, Santo Domingo. Isinalba naman sa barangay Santo Domingo, Camarines Sur, ang mga alagang baboy. Ayun, kawawa naman. Matapos tumaas ang baha, dulot ng bagyong Christine. Pero itong video nila na ito ay medyo mababaw na yung tubig eh. Pero ayaw magpabuhat ng baboy eh. Sabi ng baboy, kaya ko naman maglakad eh. Tsaka, hindi naman malalim ang tubig, sabi niya. Gusto ko rin mag-swimming. Ayun, tinan mo. Talagang mga baboy mahilig sa malamig yan eh. So, ilan lang po yan sa mga ipina-compile natin na epekto ng bagyong Christine. Tama kayo, kung makikita nyo, mula southern, actually, Visayas meron mula Samar Bicol area, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, apakalawak po ng epekto ng bagyong Christine sa ating bansa, Kong. Malawak ang kapinsalaan sa nakikita natin. Yung, akala ko Bicol Region lang ang talagang marami. Hindi ko naman alam na inabot pala yung parte ng Pangasinan. Yes, opo. Pati yung parting norte ng Luzon, Opo. Cavite, tinamaan din ng Batangas. Ang Batangas, ang laki na ng pinsala. Yeah,
Ngayon, ang problema dyan, yung mabilis na pagbaba, pagdaloy ng tubig. Na kapag nanggaling yan sa kabundukan, ang indication lamang niyan na yung lakas at bilis ng pagbaba niya, ibig sabihin talaga ay wala ng mga puno na talagang sila ang karaniwang nagpapabagal ng pagbaba ng tubig baha, di ba? Oo, totoo yun. Napupunta sa kanayunan, kagaya ng nangyayari yan. Oo, kasi kung titingnan Ang bilis. Oo, yun nga, ang lakas ho ng current eh. Ibig sabihin, mataas ho ang pinagbulan. May puwersa, di ba, Kong? Hindi naman parang ilog lang na dumadaan. Hindi, iba yung ragasa niya. May ragasa, Parang, may puwersa. Parang avalanche. Eh. Yes, opo. So galing, Ngayon, kapag ganyan ang nakikita mo, talagang nakakatakot. ang kapinsalaan niyan talaga ay malawak. Yes. Makikita mo talaga yung kalunos-lunos na. Nakikita mo kanina yung may umiiyak. Sapagkat nakikita niya yung kanyang kotse na siguro napakaraming panahon na inipon niya para mabili yung kotse na yun. Pagkatapos tatangayin na lang ng ganun. Yes. Parang laruan na hinigop ng baha. At kaugnay niyan, Kong, may mga deklarado na pong lugar na state of calamity. Kagaya sa Calabarzon, Cavite, Quezon Province. Sa Quezon Province ay mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan, Lukban. Pati po itong Quezon City, nasa ilalim po tayo ngayon ng state of calamity. Ang Bicol Region, halos lahat po ng probinsya, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon. Sa Sorsogon ay yung Donsol at Matnog ang nagdeklara po ng state of calamity. Ang Eastern Visayas, nasa state of calamity din po ang Samar at Calbayog City. Ayan, kung ganyan po kalaki, kalawak ang pinsala ng Bagyong Christine. So sa harap ng nagsusumigaw na katotohanan, Nelson, na napakalawak at napakatindi ng epektong idinulot ng pagbaha, bunsod din ng storm o typhoon na Christine ito. Bakit parang nakabibiging katahimikan naman at walang paliwanag na nanggagaling sa DPWH? Kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022, alam ko yan, ng mga flood control projects. Halimbawa, sa buong Bicol Region, kung tama yung aking na-research, na initial na impormasyon, buong Bicol Region, magmula 2022 hanggang 2024, yung total na halaga ng flood control projects na nailatag dyan, aabot ng 22 billion pesos. Ang laki naman pala. Ngayon, palagay ko karapat-dapat lamang na tanungin. Kung talagang nailatag yung mga flood control projects, ba't ganyan naman ang kinasangkutan naman ng Bicol Region? 95% ng buong Bicol Region ay tinamaan ng kalamidad na yan. Nasaan yung mga flood control projects? At saka, ang bagal po din humupa ng tubig. Kasi yung iba, hanggang ngayon, baha pa sa Bicol Region. Pero ang isa ho sa, siguro ay maring sabihin nilang dahilan, ang ulan daw po na ibinuhos ng Bagyong Christine sa Bicol Region ay pang buong isang buwan, Kong. Nahigitan pa raw nito yung ulang ibinuhos ni Ondoy. Pang buong isang buwan, ibinuhos lang ng isang araw. Pagpalagay mo na, talaga naman nangyayari yung ganyan. Pero kung halimbawa, yung kabundukan natin, punong-puno pa yan ng puno, na ang kanilang mga ugat, yan naman ang talagang natural na sumisip-sip sa tubig na idinudulot ng tagulan. Yung pagragasa na yun, ibig sabihin, wala nang pumipigil. Wala nang pumigil na kahit na siguro malilit na ugat na lang. Baka damong ligaw na lang ang pumipigil doon. Yun nga po. At ito'y kapuna-puna ako, hindi lang naman dyan sa Bicol, sa lahat na ng baha na nakikita ko, kahit dito sa Rizal, ganun na ho yung ragasa ng tubig, may puwersa na ho. Pero sa nalalaman ko, halos 20 taon na nakararaan, pinag-uusapan na natin yung resiliency, pinag-uusapan na natin yung mitigation, prevention. Ito yung mga
aksyon na dapat na gamitin kung pinag-uusapan ay yung pagharap sa mga kalamidad na dinadaanan ng ating bansa. So, nasaan na yung mga mitigation programs na noon pa ay nilatag na ng ating pamahalaan? Hindi mitigation na nangyayari. Parang imbes na mitigation, lalong lumala. At saka matatandaan ko, kung nagtatag pa nga ng Task Force La Nina. At ang alam kong sinasabi nila na ang La Nina, bagamat ngayon, nagtataka ko, hindi nila binabanggit yung word na La Nina, bagyo lang. Ito nga hong, pag simula na ng October o last quarter ng taon, magsisimula na raw ang La Nina. Sinabi na yan, di ba? Oo. Sabi nila noon, okay, huwag kayo masyadong mabahala dyan sa epekto ng El Nino. Kasi El Nino, tinamaan na rin tayo. Ang mas lalo ninyong paghandaan at bigyan ng kaukulang atensyon ay yung epekto na idudulot ng La Nina. Oo, ipinahayag na ito mula pa nung Tagal pa nung Marso pa lang. Marso, hindi lang. Palagay ko, Disyembre sinasabi na. Last year, Pagkatapos ng La Nino, El Nino, ito na. Itong raragasa sa atin. Anong kahandaan ang ginawa? Yun nga po. Siguro ang ating mga kababayan na hindi naman kinakailangang maging siyentipiko ka pa palagi niyang iisipin, very basic. Parang, ba't ganun po yung nakita namin? Bakit parang hindi napaghandaan? Ayun nga po. Panay-panay din ang meeting nila noon at sinasabing nakahanda na po tayo. Hindi po ba? Ito, initial damage ng infrastructure sa buong Bicol region. Initial pa lang ito. 15 million. Yung losses ng agriculture, 10 million. Ano lang ito, initial. Hindi pa natin nakukwenta yung kaganapan ng lahat ng pangyayari. 20 nang namamatay as of October 24. Sa buong Bicol region lang ito. Bicol pa lang po yan. So nasaan yung tinatawag nating prevention, mitigation, adaptation, may mga ganyan pa Disaster preparedness. Kaya nga. Ganyan pa. So, alam natin na yung disaster talagang pangkaraniwan na dumarating sa ating bansa. Kaya naglatag nga tayo ng iba't ibang mga programa kung hindi man ma-prevent kanya, ma-mitigate man lang. Di ba? O kaya makapag-adapt ka. Kung hindi mo na ma-prevent, mitigation ko konti lang. I-adapt mo na sa sarili mo. Yes. Yun ang pinakamabigat Yung sasabihin mo sa sarili mo, o sige, alika na kamo, alika na bagyo. Pumunta ka na rito. Pumunta ka na rito, wala naman akong magagawa, wala naman akong choice Yes. Pero napaghandaan na kita sa parang inihanda ko na yung sarili ko. Na maghirap na naman ako sa taong ito. Ayun nga. Kasi sa pangkaraniwang, alam mo, lalo na yung magsasaka o pangkaraniwang kababayan natin, yung pagdating ng disaster at tinamaan ng kanyang pamilya, alam mo, para makabangon yan, isang taon uli. Pangkaraniwan na yun. So, kung ano man yung kanyang nagawang pagtatagumpay, paunti-unti, nakapagpundar siya ng kahit konti. Yan ay maring nakapagtayo siya ng maliit na negosyo. O kaya nakabili siya ng isang panghanap buhay na sasakyan. O kaya nai-repair niya yung kanyang bahay. Pero ito matagalan ito Sana konti-unti lang para ito ay makapag-ipon siya ng konti. At pagkatapos papasok ngayon itong isang pasada lang. Yung pinaglaanan niya, yung pinaghandaan niya sa mahabang panahon para maipundar niya para sa pamilya, mawawala sa isang iglap lamang. At pagkatapos, aatras siya uli ng 1 hanggang 3 taon para makabangon uli. Back to zero. So pare-parehong naapektuhan ngayon. Pananagutan ng Estado, pananagutan ng pamahalaan, pare-parehong hirap kung paano magtutulungan. Meron ba silang pwedeng... Siguro magpetisyon sila, Nelson, sapagkat malawak nga ang naging epekto ng pagbaha. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate.
bakit 95% ng buong Kabikulan ay napasa ilalim ng tubig? Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, nakapaglatag ang ating pamahala ng flood control projects. Sabi ko nga sa iyo, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. Pakalaki. Sa liwanag ng mga naipakita natin ngayon, parang walang epekto yung flood control. Ayun nga po. Baka sabihin nila, baka hindi po control ang naidala rito. Ano po? Baka flood lang, walang control eh. Kasi wala nga eh. Di sana kung halimbawa, ngayon lang daw nangyari eh. Hindi ba katwiran lang naman na isipin nila na, nakapaglatag pala ng maraming flood control dito. Halos 22 bilyong piso ang katapat niyan. Di sana hindi naman ganun sana kalawak. Baka sakaling... nasa bakit naging baligtad? Palagay ko, tinatanong mo, kinakailangan siguro nilang magpetisyon. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Di ba? So ipatawag lahat ang mga kontraktor. Ipatawag ang DPWH, pagkatapos ipatawag lahat ang mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control projects na yan. Kasi parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago. Nakita mo naman na nangyari. 3-4 months ago. Yung Kabuong Kamay nilaan, bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. So pinag-uusapan, pera ng mamamayan ito eh. Nagtatalo ngayon sa Kongreso, sapagkat ngayon ay pinag-uusapan uli ang pagbabudget. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas dyan sapagkat napaka-importante daw na usisain kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo at saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Pagka po ba, halimbawa, may budget na namang bago. Flood control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo. Magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan, at sa infrastruktura ng isang komunidad. Yun ang nagmi-mitigate dapat. Kaya nga mayroong mitigation eh. Anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patotoo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Siguro... Hindi tayo nag-aakusa. Sinasabi lang natin, Kitang-kita naman kong kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po? Ba't naipakita po natin yung kapinsalaan malawak at matindi? Bakit po? Nasaan ngayon yung kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito? I-justify kasi yan eh. Doon pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Lahat ng sektor represented dyan. Kailangan i-prioritize po natin ito at saka ito. So, sa pagitan ng kanilang pagpupulong, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng mga proyekto na makapagliligtas sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya, wala akong makitang patotoo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang pwedeng magsiyasat nito kung
Para makita natin kung meron nga o walang... O bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Ah, Hindi ba? oho. Ang Quadcom ngayon ang pinaka makapangyarihang komite sapagkat ito ay binubuo ng 4 na komite. Siguro isama na po ninyo yung yung pagbaha. Kasi malawak yung subject matter niya eh. And other illegal activities. Isa yun eh. Yung droga po kasama na yan. Pero mas malawak po ito eh. Kung sa bagay ko, ang inimbestigahan nila ngayon, ang isa ay extrajudicial killing. Pero ito hong bagyo, si Christine, pumatay na ng ito pa lang to, running total ko nga. Ito yung bukod dun sa sinabi yung 20 Sa Bicol region lang pa ito. Pero ang total pala, Bicol region, ito na, nadagdagan eh. 28, Calabarzon, 15, Ilocos, isa, Central Luzon, isa, pati Zamboanga, isa. May total na pong 46. O yan. Marami na po ito. So, talagang kung yung pagpatay ang iniimbestigahan nila, parang tama kayo. Hindi lamang yun. Sa extrajudicial killing. Oo. O yung human rights. Ayun pa, oo. Bakit? Wala bang nalabag na human rights dito? Sipin mo, pinag-ipunan mo yung kotse na yun na inanod lamang ng basta-basta. Yung pananim mo na matagal mo nang inalagaan. Yung pag-aaral ng anak mo, nasira lahat ang mga lahat ng mga kasangkapan ng eskwela, pati eskwela, hindi na ngayon magamit. Di ba? Merong mga ikakasal, hindi na naikasal sapagkat pinospone. Merong nag-birthday, hindi na nakuha mag-birthday. Nasira yung restaurant, halimbawa. Lumubog. Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga, Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom na ito muna ang i-prioritize natin? Kaysa naman ang inyong pinaprioritize, mga political interest sa ibabaw ng mga konkretong interest ng mamamayan na dapat sana ito yung unahin natin. Di ba? Sino ang tatanggi? At sino makikipagdebate? Nakatwiran lamang na kailangan siya sa atin yun na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong gumawa pa ng resolusyon. Pwede niya naman yung akuin motu proprio. Ibig sabihin nun, kahit walang resolusyon, kahit walang nag-request, sukat na nakita ninyo, harap-harapan nakita na ninyo kung gaano kalawak, kung gaano katindi ang pagkakawasak ng lahat ng komunidad na dinaanan nitong bagyong ito. Maghihintay ka pa ng petisyon, maghihintay ka pa ng magko-complain, naghihintay ka pa ng magre-request sa'yo? Hindi na po. Kayo na po ang umako rito. Patawag nyo na po lahat ang mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito, na projects. Ayusin natin maya-maya. So, kanina may nag-report tungkol sa landslide. Ayan. Pangkaraniwan na kasi, itong tinatawag na landslide, merong road slips, at saka yung slopes protection. Ito ay bahagi ng programa ng DPWH na kung tawagin ay Asset Preservation Program. Alam mo kasi, yung ating mga kalsada, yung ating mga tulay, kailangan ay magamit sa mahabang panahon. Para sa ganon, yung ginastos natin, masulit natin. Kaya nga meron silang tinatawag na preservation program. Yun. Ngayon, para magamit natin at hindi masira, hindi mawasak ang ating mga kalsada at mga tulay, sapagkat yan ang daluyan ng mga tao at daluyan din ng negosyo, ng komersyo, ay pinatitibay nila yung paligid ng ng mga kalsada. Yung tinatawag na slopes protection, para sa ganon yung basihan niya, yung base, matibay. Hindi gumuho. Oo. Tapos yung nilalagyan ng yung mga bundok na nadadaanan niyan, nilalagyan ng mga tinatawag na rocknet. Rocknet. Net. Tapos yung mga meron silang tinatawag na mga nilalagay na mga road slips para mapatibay yan. Nandito yung pinakamalaking corruption
yung ginagamit na rocknet, Rocknet, kinakailangan niya rin sumusunod doon sa tinatawag na mga specifications. Opo, standards. Minanduhan ng DPWH pagdating sa mga ganitong mga program at projects, yung gagamitin ng mga rocknet ay susunod doon sa dalawang specifications. Yung pag-Europa, ASTO ang tawag. Pagka naman bandang Amerika, ASTM standards. Ibig sabihin, kapag kayo na sinunod mo, abay talagang mapapatibay talaga. Matibay, Walang, kasi yung rocknet, matibay talaga yan. Ano? Kasi merong specification yan na talagang yung ibabaon na tubo yan, nakakapit dyan. Merong tamang sukat eh. Parang ngayon, sa ganon, yung kakapit na rocknet na yan, matibay talagang kakapitan yung bundok na yan. Hindi basta-basta. Hindi gigiba. Hindi basta matitinag yan o gigiba yan sa konting ulan lang. O, tingnan mo yung nangyari. Nakita mo yun? Kasi ang nangyari, dahil nga sa corruption dyan, ilalagay nila sa bidding ASTM standard. No? O kaya ASTO. Pwede ma-approve yan. Bibili sila ng rocknet sa China. Hindi sunod yun. Counterfeit. Sa mga under specs ngayon yan. At pati yung gagamitin na mga sukat o sukatan ng mga tubo na ipapasok para lang yung integridad ng gagawin ng project ay walang hindi questionable. Hindi na susunod lahat yun. Kaya yung nilagay niyang rocknet, kasintibay lang ng sapot ng gagamba. Naku. Buti sana kung sapot ni Spider-Man, kung matibay. Sana kung si Spider-Man yan. Hindi. So nakita mo yun, binayaran ng gobyerno, ginastahan ng tamang paggasta. Ngunit yung project, hindi ganun ang pagkakagawa. Ayun, yung kalsada, natabunan uli. So hindi lang buhay. Pati ngayon yung kalsada, nasira na. Isipin mo kung paano ka makakadaan ngayon dyan. Meron nga ako nakita sa Albay Kong, yung kalsada naging parang papel eh. Umangat eh. Ewan ko kung paano nangyari. Ito naman, puntahan uli natin si Ronidel Nachor sa La Union. May clearing operation. Ronidel, ano yung nililinis nila sa barangay? Yes, Kuyang Jem, Kuyang Nelson at Kong Marcoleta, magandang hapon po. Isinagawa ang clearing operation sa isang bahay sa barangay Bungro dahil sa natumbang puno na tumama rito. Ligtas naman ang mga nakatira sa bahay at wala namang naitalang nasaktan sa nangyaring insidente. Bukod rito, ginanap rin ang clearing operation sa barangay Katbangin upang maialis ang sumayad na puno sa isang kalsada. Para mas ligtas itong daanan ng mga residente at sasakyan, nagtulungan sa clearing operation na ito ang kawani ng City Disaster Risk Reduction Management Council, Barangay Council, volunteers ng barangay. Nagpapasalamat naman ang City Government of La Union sa pakikipagkaisa at pagtutulungan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng nasabing lalawigan. Mula rito sa probinsya ng La Union, Ronidel Nachor, Saganang Mamamayan. Maraming salamat, Ronidel Nachor, mula po dyan sa probinsya ng La Union. Buti yan, puno lang. At madaling linisin yan, madaling i-clear yan. Pero kung sinasabi natin landslide, buwan ang gugulin mo dyan. Sapagkat yung lamang batong nagsikalat dyan, malaking trabaho yan bago mo malinis yan. Pero kung yung sinasabi nyo na ipatawag ng Quadcom at investigahan itong bahana ito at yung flood control, parang napakalit naman ng tsansa na gagawin nila ito. Bakit naman? Sa pakiramdam ko. Sa pakiramdam nyo ba? Hindi naman pakiramdaman ito eh. ang pinag-uusapan natin, ano ba yung pambansang kagalingan? O sa bagay. Kung halimbawa, ang kanilang patakaran, kaya nag-iimbestiga, para sa ganun, maisaayos ang lahat. Bakit hindi isama ito? Sa bagay. Ang laki ng pinsalang ginagawa nito. Kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan, ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito?
O hindi ba karampatan lang naman na tingnan din nila mula sa kanilang sarili? Teka muna, magpahinga muna tayo sa politika. Ito, totohanan na ito. Nakita natin, buhay na yung nasasalanta rito. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasawi noon. Pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi kung walang paghahanda na nangyayari dito sa lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Nakita naman natin yung kung paano yung lawak. Hindi ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, ang taong bayan na siguro ang magsasabi, teka muna, iba na yung inyong iba na yung mga patakaran dito, iba na yung ipina-prioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan ninyo ito sapagkat ito ay bahagi din ng tungkulin ninyo? Bakit? Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi kabambayan? Ang palagi lamang ninyong tinitingnan, yung budget, yung pagkakagamit ng budget ng opisina ng isang nanunungkulan sa atin. Bagamat ang pinag-uusapan natin, lahat sana, patawag na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. Ito, ang pinag-uusapan natin, flood control projects na ginugulan, hindi milyon bilyong piso. Bilyon nga. At kung hindi ho magagawa ngayon, paulit-ulit nga yan every year, hindi ba? Kaya nga, kapag hindi nila pinagtuunan ng pansin ito, makikita mo rito yung pagbabalat kayo ng committee ito. Kasi kung pinag-uusapan natin ay yung interes ng bansa, kaya natin ginugugulo ang panahon natin, hindi ba interes ng bansa rin ito? At mas lalo siguro lang dapat bigyan ng panahon ito. So hamon sa kanila ito. Hamon sa kanila ito na ipagpahinga muna yung pamumulitika sa alam naman ng taong bayan kung saan kayo papunta. Pero ito walang politika dito. Tingnan lang ninyo, kaya ang problema lang, baka mamaya nakasangkot ang mga project nila rito. Kaya baka yan sa pantaha mo, tama lang. Baka ayaw nilang tingnan sapagkat baka makita nila yung sarili nila na nakasama pala dito sa pagkakalatag ng mga flood control projects. Di ba? Oo nga. Kasi kinakailangan ng DPWH manguna rito. Nasaan po yung mga ginawa na flood control project? Anong lugar? Anong mga pangalan ng projects? Pagkatapos, sinuhin natin. Halimbawa, Bicol Region, Nelson. Ilan pong congressmen ng Bicol Region ang naglatag ng flood control projects sa buong Bicolandia. Sino-sino po ang mga kontraktor na ginamit? Alam din ng DPWH yan di ngayon, suriin natin ngayon. Tingnan natin ngayon, bakit nagkaganyan? Mag-report kayo, bakit nangyari ang ganito? Bakit na-imbes na makontrol natin ang baha, bakit lalo tayong binaha? Baka naman ang ginawa nyo, hindi flood control. Di ba? Baka puro floods lang ang kanilang inisip. Kailangan magsulit sila. Diba, meron ng Ondoy, katama ka itong early part lang ng taong ito. Ito lang, bago Christine, binaha na yung Metro Manila at iba pang lugar Pero wala naman ako natandaan na ni isang investigasyon o ipinatawag man lang o parang chinek kung nasaan ang mga flood control project. Para yatang mahirap gawin itong pinapanukala ninyo. Hindi ako pinapanukala ito. Ang gusto ko sana, sila munang makaisip na. Sinasabi lang natin, pinag-uusapan lang natin, dahil kung halimbawa yung mga nakaraan ay dapat na usisain, mas lalo sanang usisain yung nagaganap sa ngayon at magaganap pa sa darating na panahon. Kung hindi, pag hindi natin binigyan ng panahon ito, ganun at ganun din ang mangyayari, baka mas malala ang mga epekto ng mga darating pang mga kalamidad. Kaya iniisip natin, kung talagang ang kanilang ang gawain ng Quadcom ay siyasatin ang lahat ng bagay na uukol sa ikagaganda ng pagpapalakad ng ating pamahalaan, yung governance. At para sa ganon, yung epekto nito ay
ay talagang sa tao mapupunta. Inaakala ko na kahit walang magpipetisyon, walang magbibigay ng resolution o magpapile ng resolution, motu proprio. Aha. Motu proprio, gawin mo sapagkat hindi naman pangkaraniwan itong nangyayari na sa atin. Ang dami namang ahensya na dapat nilang ipatawag. Ang nangyayari kasi ngayon, sila na umaako kasi ng pagsisiyasat at hindi na nila ginagamit yung mga ahensya na merong mandato na dapat sila yung magsiyasat. Kaya tayo nagkakaroon ngayon ng paghihinala na tama pa ba yung direksyon na kanilang tinatahak? Samantalang kung ito sana ay kanilang inaral at siguro binalikan nila, teka muna, ito na muna ang ating siyasatin sapagkat masyadong malawak na ang pinsalang nagagawa nito. Nangyari na ito about 3 months ago. Ngayon, ito na naman, buong Bicol Region, tinamaan na halos. Ang mensahe nito ay kinakailangan paghandaan na natin. O sino ipatatawag mo ngayon? Ang mga hensyang dapat sana ay nagbibigay ng kaukulang paghahanda tungkol dito. Sino ipatatawag mo ngayon kung hindi nila pasisimulan yan? Oo nga. Ang gusto ko, siguro ang pinakamaganda, paano mo ba susukatin yung kahandaan o gagawin paghanda ng pamahalaan para hindi na maulit ang ganitong kalaking pinsala na dinudulot ng pagragasa ng isang kalamidad. Ano ba yung standard? Pag-uusapan ano bang standard na paghahanda na ginagawa? Bakit hindi tayo magtanong sa ibang bansa? Nakapareho natin ng kalagayan siguro. Di ba? Lahat naman ng bansa, tinatamaan din ng kalamidad. Yan ang gusto nating makita. Para sa ganoon, makapagbigay tayo ng pamantayan. Halimbawa, 20 namatay. Siguro, yun ang average. O baka naman ang average 2 lang. Sa mga tweed, sobra-sobra yun sa atin. Wala tayo doon sa pamantayan na hinihingi o nangyari na kung pag-uusapan, pagkukumpara sa mga bansa na ganito rin ang sinasapit sa tuwing kalamidad. Parang meron tayong parameters na masusundan natin. Para sa ganun, pwede mo sabihin sa kanya, nagkulang tayo. Meron kasi tayong standard, may pamantayan tayo, may parametro tayo. Ngayon, hindi mo alam kung papalubog tayo o hindi. Kasi kung tutuusin mo, sabi nga nitong mga nakausap ko, personal na taong taga Bicol. Sabi nila, kung ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak, 95% ng buong Bicol Region, tinamaan po, hindi po nangyayari ito. Paano hindi ka mag-iisip ngayon? Hindi pangkaraniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang pagdinig tungkol dito? At saka malalaman din kung ito bang flood control, kung ginawa man nila, ay effective o hindi, hindi ba? Makikita kung alin doon yung gumana at hindi. Kung effective, bakit nagaganyan? Di ba? Kaya hindi flood control Ang tawag mo, budget control ata. Budget. Yung nga sabi ng mga nanonood budget control kaya? O budget na walang control? Kasi 22 billion ang ginastos mo rito. Buong Bicol Region. Parang walang nangyari. Wala kang ipagmamalaki. Sasabihin mo halimbawa, o patawag mo ang DPWS. Patawag mo isang maliit na hensya na may kinalaman dyan sa river control. Meron bang river control Meron pa, At tingnan natin ngayon, pagkatapos, lahat ng kontraktor na merong ginawang flood control, kung pag-uusapan ng Bicol Region, patawag mo uli. Nasaan po yung ginawa niyong project? Ano po bang nangyari? Ano pong nakontrol ninyo? Ayun nga. Ilang pong metro kubiko ng tubig baha ang nakontrol po ng project mo. Isa-isayin mo. Sasabihin ng isa, ang nakontrol po ng aking project na inilatag sa probinsya ng Sorsogon ay 1 timbang tubig. Di alam na natin. Ikaw naman, saan ka naglatag? Sa Catanduanes po. Ilan ang nakontrol? 2 tasang tubig po. Di alam natin ngayon. Oo nga. Tsaka, tama, ma-account po natin.
O anong reflection nito? Bakit nagpapakatay? Sabi ko nga sa iyo kanina, sa harap ng naghuhumiyaw na katotohanan sa naipakita natin, talagang malawak ang pinsala. Mabigat ang kapinsalang iniwan ng bagyong ito na may kasamang pagbaha. Bakit napakatahimik ng mga ahensya na dapat sana ay pangunahan na nila? Sila nang magpaliwanag, huwag nyo naghintay ng tao. Nalulungkot ang tao eh. Pasayahin nyo na lang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kahit hindi pa kayo tinatawag. Oo nga. Ayan. Sabi ko nga siya, paano natin susukatin yung paghahanda. Kasi merong 4 kasing aspeto yan. Pag sinabi mong disaster, merong tinatawag na prevention, merong preparedness, merong mitigation, at saka yung adaptation. So sa lahat ng aspeto nito, ano yung pamantayan natin para masabi natin na ganap nating napagandaan? Kasi alam ba, kung sumabit ka, maganda ka pero walang kwenta yung paghahanda mo. Pero kapag halimbawa, medyo napunta ka doon sa standard, medyo nakapaghanda ito. Sa mga, meron tayong parang grading system. Aha. Sa ngayon, wala eh. Hindi natin alam, asan ba yung standard na gagamitin natin? Paano ko ba kayo susukatin? Di ba? Governance, halimbawa. Tama-tama lang sana yung Quadcom. Total, nagpakatalubhasa na kayo riyan. Lahat na ng mga tao, kahit na hindi na natin alam kung bakit nyo pinatawag na ninyo. Lahat na ng tanong, tinanong na ninyo. Hindi ko alam kung nakatulong sa paggawa nga ninyo ng batas o hindi. Pero ito po, kailangan din kayo magtanong dito. Ipatawag lahat ang dapat na ipatawag. Sapagkat ito po ay buhay na po ng bansa natin at mga mamamayan. Patawag at imbestigahan itong flood control. Kahit sino sa kanila, magunahan sila. Aha, pwede. Di ba? Kaso nag-uunahan sila sa mga pamumulitika. Di ba? Kung sa 2025 natin imbestigahan ko yung flood control project. Pwede rin, kaya lang magtatagal nga 2025 pa eh. Samantalang ilang bagyo pa mula ngayon bago mag-2025. 2025 pa kayo magiging senador eh. Sisiguruhin natin yun. Pero ang gusto ko sana, manguna na rin sila ngayon. Mauna na. Kasi may bagyo pang darating. Sa bagay, Ang titignan ko na lang yung 2025 na bagyo. Ayun. Di ba? At kung hindi man sila magpatawag ngayon, Hindi, bago pa dumating ang bagyo, patatawag ko na sila eh. Hindi ako papayag na makikita ko muna yung mga kapinsalaan tsaka ako sila patatawag. Mahirap yun, baligtad yun eh. Totoo. Patawag mo na sila. Tsaka natin i-present itong mga nakita natin. Nakita po ninyo ito. May debate po ba rito na meron po bang magsasabi sa inyo na yung bagyong Christine ay kathang isip lang? Na hindi po kanya, totoo yun eh. Yung bagyong Ondoy, katangisip din yun. Hindi po, totoo po yun.